Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ay ang um, under ng Seven Sacraments, ang Sacrament of Reconciliation o ang tinatawag na sakramento ng pagbabalik loob o ang sakramento ng kumpisal. Dahil tayo ay nahina at makasalanan, di ba? Tayo ay yun nga, mahina sa mga pagsubok. Minsan hindi naiiwasan ang pagkakaroon ng mortal sin. Minsan naman ilang taon na nabubuhay sa mortal sin. So, ngayon, in-institute ng ating Panginoon ang Sacrament of Reconciliation. Ito ang, yun nga, sakramento ng kumpisal. Sa pangungumpisal, tayo ay required na mangumpisal once a year. So, kailangan sa loob ng isang taon ay makapakumpisal tayo. Pero, ang recommended naman ay once a month. Dahil para ma-maintain natin ang ating sanctifying grace, ang pagiging pagiging anak ng Diyos. So, recommended ang once a month or pag may nakomit kang mortal sin ay ang agad-agad na pangungumpisal. Tanging pari sa pari ka lamang maaaring mangumpisal. Bakit? Dahil sa kanila iniatas ng ating Panginoon ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Bakit uli? Dahil ang pari ay isang persona Christi, isang ng ating Panginoon. Sa kanilang namumuhay ang ating Panginoon. Isang parang alter Christus yon. Kaya pag nangungumpisal tayo, hindi tayo sa pari nangungumpisal, naroon ang ating Panginoong Jesus na nakikinig at ang nag-a-absorb sa atin ay ang Panginoong Jesus. Sa John 20:19-22-23, sabi niya, He breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. So, sa kanila iniwanan na ating Panginoon ang authority at ang authority sa sakramento ng pagpapatawad dahil sila rin ay ang persona Christi na tuwing tayo mangungumpisal at sinasabi natin yung ating mga kasalanan, nandoon ang ating Panginoong Jesus na nakikinig at pag tinaas na ng pari ang absolution, sa power ng ating Panginoong Jesus ang pagpapatawad na iyon at tanging Panginoong Jesus ang makapagpapatawad ng kasalanan, tanging Panginoon. Ang mga pare, sila lamang ay mga instrumento ng ating Panginoong Jesus. Yun nga, dahil sila ay persona Christi or alter Christus. Diba? Yung sa misa, diba? Na ang nag-aalay
pari. Pero, ang ang talagang nag-aalay ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, ganun din sa sakramento ng kumpisal. Ang pari ang nakikita natin, ang ating kausap, pero sa kanilang katauhan ay nandoon na mamalagi ang ating Panginoong Hesukristo. Diba yung kwento ni Sister Faustina? Gusto niyang mangumpisal sa angel, pwede ba akong mangumpisal sa iyo? Sabi niya. Ang sabi ng anghel, tanging sa pari lamang. At saka, diba, yung, diba, may mga pari na yung mag-iingat tayo sa sa mga pari kasi, ayun nga, alter Christus, at ang unang nasasaktan kapag pinupulaan natin ang mga pari ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, siya daw ang bahala sa mga pari. Ganon. Siya na ang bahalang magdisiplina. Sa pangungumpisal, ang magiging pamantayan para sa mortal sins ay ayun nga, yung 10 Commandments at ang 7 deadly sins. Yun ang pinaka-checklist. Ayun. So, isa-isahin mo ano bang nagawa ako. Ganun. Tapos, ang pari ay mayroong seal of confession. Kung ano man ang sasabihin mo sa pari ay nakasarado yun, naka-seal dahil meron silang pangako ng seal of confession. At kung malalabag nila ito ay hindi sila pwedeng mag-umpisa lang sa kapwa nilang pari. Kailangan pa nilang tumawag sa Holy See para mapatawad sila, humingi ng absolution. Yun. Meron kaya ang pangako nila ay kahit hanggang sa kamatayan ay ang kanilang seal of confession. Kahit na maging threat sa kanilang buhay ay hindi nila maaaring isabihin yun. So, ang kumpisal ay kailangan ng ating mga kaluluwa for the healing, para sa paghilom. At ang pagbabalik ng ating relasyon sa ating Panginoon at upang maibalik natin ang ating pagiging anak ng Diyos. Ayun. So, sa confession, kailangan ang examination of conscience. Di ba, i-examinin mo muna ang sarili mo, ano ba ang aking mga nagawang kasalanan. Tapos, pagsisihan yun ang contrition na nasa iyong loob na gusto mong bumalik sa ating Panginoon. Tapos, yun nga, yung confession, yung pangungumpisal. Tapos, yun nga, di ba, paano ba mangumpisal? Sasabihin mo kung kailan ka, ayun, Father, bless me, Father, bendisyonan mo ako, Padre, sapagkat ako'y nagkasala. Tapos, iaano mo yung kung ilang taon ka nang hindi nagkumpisal, kung isang buwan, o isang taon, o 30 years, o 60 years, para nalalaman nila yung bigat ng iyong kasalanan kung gaano katagal ka na hindi nangumpisal.
Yon, tapos yon. Ang kasunod nun ay ang, di ba, magpapayo sa yung pare, magkakaroon ng absolution. Tapos, bibigyan ka naman ng penance na iyong susundin. Kung ano yung penance. Halimbawa, almsgiving, o Our Father, or ano, or kung ano yung penance na ibibigay ng pari. Kailangan susundin mo yun para sa reparation ng iyong mga kasalanan. Pero ang ating mga kasalanan ay pag napatawad na sa kumpisalan, di ba? Meron iyong natitira na yung temporal punishment. Pag nagkagawa ka ng mortal sin, napapatawad ang mortal sin, pero may natitira na temporal punishment na iyon naman ang iyong lilinisin. Kung hindi dito mo lilinisin, ay doon sa purgatorio. So, para maano yung mga temporal punishment, di ba, yung mga sa mga almsgiving, yon. Tapos, yung mga indulgences. May mga prayers na may indulgences, may mga may mga offer, yun, ang Divine Mercy. Pag naka-Divine Mercy Sunday ka, ubos lahat ng temporal punishment mo. Pag namatay ka nga daw nung oras na yon, ay diretso ka sa langit. So, yun ang atin namang tatrabahuin pagkatapos ng kumpisal, ay ang reparation na malinis natin yung mga nagawa natin kasalanan, ating mga temporal punishment. Ayun. Tapos, pag di ba, tinaas na ng pari yung yung kamay para sa absolution. I absolve you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Guaranteed forgiveness. Di ba? Yung sinasabi na hindi ba pwedeng magsisi na lang sa sarili ko. Kung pwede naman yon. Pero hindi ka nakakasigurado na yung act of contrition mo, kung ang biyaya, kung nakuha mo ang perfect act of contrition. Kaya, sa pari, kung mangungusal ka, pag inabsolve ka na ng pari, ay guaranteed forgiveness of sins. Yun ang pagkakaiba. Kasi kailangan mo di ba yung namamatay nga daw na hindi nakapangumpisal, kung maari siyang maligtas dahil sa perfect act of contrition. Ngayon, para sigurado ka naman, tayo namang kaya mo pang pumunta ng kumpisalan, dito ka na sa guaranteed forgiveness. Ayun. So, pag nangumpisal ka na, maibabalik mo na ang iyong relasyon sa Panginoon. At ayun na, ang aalagaan mo na yon upang hindi ka na magkasalang muli. Kasi sa act of contrition ay ang pangako na hindi mo na babalikan ang mga kasalanan iyon. Sa mga prayers na may mga indulgences, i-grab mo na yon, diba? Doon sa Google, merong doon, entry region of indulgences. Pwede nyong research, para ba yung mga prayers na may mga indulgences. Ang shoulder wounds, merong indulgence. Ang prayer to the shoulder wounds. Ayun. Basta marami doon mga prayers na i-research nyo na lang
para makakuha ng mga ng mga indulgences. Tapos sa naman, Divine Mercy Sunday, yung Divine Mercy Sunday na kung ma-meet mo ang requirements ay tanggal ang lahat ng temporal punishment, at kung mamamatay ka nga daw sa oras na iyon ay diretso ka sa langit. Ayun. So, yun nga, yung kumpisal ay ang pagbabalik ng ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil bunga ng kasalanan, tayo ay nawalay sa Kanya. Parang tayo, di ba, yung alibuhang anak na nais natin bumalik para bumalik sa Kanya at muli ay maging anak ng Panginoon. Yun, pag nangumpisal, tatanggal yung ating mga kasalanan at naibabalik natin ang ating sanctifying grace. Ayun. Ngayon, di ba, nakapangumpisal, naibalik na yung sanctifying grace. Kung ano naman ang gagawin para ma-maintain ang para hindi na muling magkasala. Ayun. So, yun nga, sa pangungumpisa, kailangan ng pagsisisi na ang promise na hindi ka na muling babalik sa kasalanan. Ayun. Dahil kung tayo ay bumalik sa kasalanan, nawawala natin ang ating pagiging anak ng Diyos, ang ating sanctifying grace. Yun. Ano bang mga pamantayan para sa kumpisal? Yung 10 Commandments, di ba, ang makabreak doon ay mortal sin. So, 10 Commandments at ang 7 deadly sins. Yun ang pamantayan. Tapos, yun nga, yung di ba, examination of conscience. Tapos, yung act of contrition na gusto mong bumalik sa Panginoon. Tapos, yun yung confession, yung mamumpisal ka na, tapos, i-absolve ka, tapos, ang kasunod nun ay, may kasunod yun, penance. Yun nga gagawin mo yung gagawin mo yung penance. So, ano yung sasabihin ng pari? Tapos, ito, para ma-maintain, kailangan ng prayer, fasting, and almsgiving. So, ang prayers, kailangan syempre, tuloy-tuloy. O, unang-una, syempre, yung Holy Mass. Every Sunday, kung pwedeng everyday, yung Holy Eucharist. Kasi, yan ang ating supernatural food. Ayun. Tapos, fasting, di ba? Yung fasting every Friday. Tsaka yung abstinence. No meat, di ba? Tapos, ang almsgiving. Ang tulong sa kapwa, ang paglilimos, ay isa yun sa requirements sa atin, dahil ang sabi ng Panginoon ay love your neighbor, at saka malaki ang poison ng almsgiving, mga indulgences. So, ayun, yun nga, summary natin dahil sa pagkakasala, di ba, dahil sa binyagan tayo. Pag binyagan tayo, anak na tayo ng Diyos,
at nagkakaroon tayo ng sanctifying grace. Ngayon, ang sanctifying grace na iwawala iyon kapag ikaw ay nagkaroon ng mortal sin. Ngayon, syempre marupok tayo. Alam ng Panginoon na tayo marupok. In-institute niya ang Sacrament of Reconciliation upang tayo makabalik. O pwede naman yung di ba? Yung act of contrition lang na di ba yung sinasabi nila na once a God. Pero didepende kasi yon sa iyong contrition, sa iyong kung mapapatawad ka. Hindi katulad pag sa kumpisalan ay guaranteed forgiveness of sin. Sigurado ka na napatawad ka. O kasi di ba yung mamamatay, may mamamatay na pwede siyang maligtas kahit hindi siya nangumpisal. Pero kailangan niya yung perfect act of contrition. Yung talagang bukal na puso na pagsisisi. Pero ang pari naman ay binigyan ng authority upang tayo ay mapatawad, guaranteed na mapatawad sa ating mga kasalanan at maibalik natin ang sanctifying grace at ang pagiging banal na anak ng Diyos. Ayun na, banal na, holy child of God. Ayun, tapos yun nga, pag nakabalikan na, yung act of contrition mo, di ba? Yung nakabalikan na, gagawin mo yung penance, tapos gagawa ka ng yung temporal punishment naman. Kasi pag napatawad ang ating mortal sin, ay may naiiwan pang temporal punishment. It's either na dito natin pagbayaran yon or doon sa purgatorio. So yun nga, yun ang tatrabahoin naman yung mga prayers na may mga indulgences. Ayun, at saka yun nga, Divine Mercy Sunday. Ayun. Tapos yun, yung prayer, fasting, and almsgiving. Dahil yun ang binilin sa atin ng Panginoon na mahalin ang kapwa. Ayun. So, yung mga venial sins naman ay napapatawad na sa misa at saka sa di ba everyday act of contrition. Yun, napapatawad na yun doon. Pwede mo rin ikumpisa lang ang mga venial sins, pero hindi naman talaga siya requirement na ikumpisal. Ayun. So, yun na. Pag naibalik na yung relasyon sa Panginoon dahil sa pangungumpisal na in-institute sa atin ng Panginoon. Dahil mahal tayo ng Panginoon at gusto niya tayong makasama at yun nga, ang kasalanan ay natalo na niya ng kanyang kamatayan. Ayun. Ayun lang po. Marami pong salamat. God bless.